Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Kami ng aking grupo ang magiging bantay mula sa likuran, sabi ni Fa Xiong, seryoso ang tinig habang nakatingin kina Ye Qing. Ang kailangan nyo lang gawin ay akitin ang atensyon ng malaking halimaw na yon. At oo nga pala, mag-ingat kayo sa maliit na halimaw na nakasakay sa likuran nito. Kaya niyang pasabugan ang mga bangkay, kaya huwag kayong papapatay ng basta-basta. Tumanggo lamang sina Ye Qing at ang kanyang mga kasama. Wala na silang idinagdag na salita, agad silang tumalikod at sumugod patungo sa direksyon ng mga halimaw. Paglapag ng kanilang mga paa sa maalikabok na bahagi ng disyerto, agad na yumugyog ang paligid sa bawat hakbang. Habang pinapanood sila, napakunot ang noo ng isa sa mga miyembro ni Fa Xiong. Hoy, bobo ba ang mga besurerong yun? Reklamo niya, halos hindi makapaniwala. Sumugod lang sila ng ganun. Hindi man lang nag-buff o nag-power up. Wala man lang kahit anong proteksyon sa sarili. Sunod-sunod ang tanong nito, para bang hindi matanggap na may hunter na susugod sa halimaw ng walang kahit anong pangkontra. Tahimik namang pinanood ni Fa Xiong ang buong grupo ng Scavengers Home habang papalayo ang mga ito. Kapansin-pansin ang determinasyon sa kanilang paglakad, walang ni isa ang nagdadalawang isip, walang nag-atubiling lumingon pabalik. Para bang sigurado sila sa kanilang gagawin. Hanggang sa tuluyan ng lamunin ng makapal na alikabok ang kanilang mga figure, wala pa rin kahit anong sigaw o ingay na nanggaling sa kanila. At doon, hindi napigil ang bahagyang magulat si Fa Xiong. Nang masigurado nilang nakalayo na ang grupo ni Ye Qing, agad nagsitakbuhan ang mga kasama ni Fa Xiong patungo sa kabaligtarang direksyon, doon sa tunay nilang plano. Hindi pa man sila nakakakuha ng tamang distansya, sumigaw na si Fa Xiong sa mga nahuhuli sa likuran. Bilisan nyo, kailangan nating makaalis agad. Kapag natalo ang mga besurerong yun, siguradong sa atin naman mapupunta ang atensyon ng mga halimaw. Halos pumutok ang boses niya habang tumatakbo ng parang may dambuhalang hayop na humahabol sa kanila. Sumang-ayon naman ang ilan, kahit hingal at hirap na hirap, hindi talaga sila sanay sa mabilisang takbuhan, at malayong bahagi iyon ng kanilang tunay na abilidad. Samantala, sa kabilang banda, pagkaabot ni Ye Qing sa lugar kung saan nagtapon ng smoke screen ang grupo ni Fa Xiong, agad niyang tinawag ang atensyon ng mga halimaw kahit nasa maalikabok pa siyang bahagi ng daanan. Hoy! Nandito ako! Sigaw niya, mabigat ang tinig na tila dumadagandong sa gitna ng ulap ng alikabok. Nang marinig iyon ng mga halimaw, sabay-sabay silang napalingon sa direksyon niya, para bang malinaw nilang naintindihan ang sinabi niya. Galit ang namuo sa mga mata nila habang nakatuon sa aninong bumubuo sa gitna ng usok, unti-unting lamilinaw ang pagkilos ni Ye Qing sa kanilang paningin. Sa tindi ng galit ng mga halimaw sa pangungutya ni Ye Qing, nagdilim ang kanilang mga mata na ngayoy nagliliyab sa pulang puot. Wala silang pagdadalawang isip. Sabay-sabay silang sumugod sa direksyon niya, yumanig ang lupa sa bigat ng kanilang mga yabag. At doon na ito nagsimula. Muling umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog, sunod-sunod, parang mga nagbubunyag na kulog sa gitna ng disyerto. Kumalat ang makapal na ulap ng usok, tinabyunan ang buong paligid hanggang mawala sa paningin ang kabuoang engkwentro. Pagkalipas ng ilang saglit, unti-unting hamupa ang alikabok. At sa gitna ng tahimik na aftermath, makikita ang mga halimaw na lahat ay nakahandusay sa lupa, yaong parehong mga halimaw na kanina'y ubod ng yabang at walang takot na sumugod kay Ye Qing. Samantala, si Ye Qing ay nakatayo lamang sa gilid, parang walang nangyari. Relax lang ang ekspresyon niya, hindi man lang nabahiran ng kaba o pag-alinlangang kanina'y bumabalot sa grupo ni Fa Xiong. Para bang ang kinatatakutan nilang bangungot, ay ordinaryong abala lang para sa kanya.
Unti-unting lumapit kay Yeching ang ilan pang natitirang halimaw, waring handang sumugod at tapusin siya. Ngunit paglapit nila, biglang nanginig ang mga ito, parang biglang naubos ang kanilang tapang nang makita ang kalagayan ng mga kasamahan nilang nakahandusay sa lupa. Ang dating mababangas na halimaw ay napaatras, hindi makapaniwala sa lakas na ipinakita niya. Samantala, ang pinakamalaking halimaw, ang tunay na pinuno ng grupo, ay agad na napatingin kay Yeching. Sa halip na matakot, tila natuwa pa ito, para bang matagal na nitong hinihintay ang pagkakataong makaharap siya. Sa itaas ng ulo nito, ang maliit na halimaw na nakasakay roon ay nagsalita ng isang wika na hindi maintindihan ni Yeching. Mabilis ang mga salita, puno ng emosyon, ngunit hindi niya magawang hulaan kung ano ang ipinahahayag nito. Hindi pa man siya tapos mag-isip, may isa pang halimaw na sumugod mula sa harapan. Isang mabilis na kilos lang, isang kamay, isang hampas, at agad itong tumilapon sa lupa na parang basahan. Napabuntong hininga si Yeching, halatang nabuburyo. Ang daming kalokohan ng mga to, bulong niya, na may halong inis at pagkabagot. Kasabay noon ay agad niyang inactivate ang kanyang kakayahang mag-analyze ng wika, sinusubukang unawain ang lengguwahe ng maliit na halimaw para malaman niya kung ano ba talaga ang sinasabi nito. May biglang nag-flash sa harapan ni Yeching, isang translucent system screen na lumitaw sa gitna ng usok. Nakasulat doon na tagumpay niyang na-analyze ang lengguwahe ng mga halimaw, at mula sa sandaling iyon ay maaari na niyang maunawaan ang bawat salita ng mga ito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Yeching. Agad niyang sinubukan ang bagong kakayahan, ini-focus ang pandinig sa maliit na halimaw na nakasakay sa ulo ng dambuhalang ogre. Mula kanina pa ito tila walang tigil na nagrereklamo, parang naghahaman ng away. Pag-activate pa lang niya ng skill, biglang lumino ang mga salita nito. Kayong mga hanggal, sigaw ng maliit na halimaw, puno ng yabang at galit. Kami ang angka ng mga ogre. Inatasan kami ng langit na bantayan ang lambak na ito, ang banal na lugar kung saan nagpapahinga ang emperador. Ang sinumang magtatangkang lumabag dito, ay dapat mamatay at pagbayaran ang kanilang kasalanan gamit ang sarili nilang dugo. Galit itong nakaturo kay Yeching at sa kanyang grupo, para bang siya mismo ang hukom at berdugo ng buong lambak. Pagkatapos isiga ng maliit na halimaw ang kanyang banta, itinaas nito ang hawak na tungkod. Mabilis na kumislap ang hangin, at isang kidlat ang biglang bumagsak mula sa dulo ng kanyang baston, diretsyong tumama sa mga kasamahan nitong ogre sa lupa. Sa isang iglap, nagwala ang mga nataman, para bang bigla silang naagawan ng sariling katinuan. Ang kanilang mga mata ay nagdilim, at ang bawat galaw ay puno ng ligaw na pagnanasa na Samira, walang kontrol, walang direksyon. Nang makita iyon, agad na sumigaw si Jotong mula sa bahagyang distansya, nakasilip mula sa likod ng kanyang maliit na kalasag. Yeching, sigaw niya, tila mind control yan, isang high-level control magic. Malamang ang shaman na yan ang strategist ng buong squadron ng mga halimaw. Kapag napatay natin siya, mawawala ang banta ng buong puwersa nila. Nanginginig ang boses niya habang nakatago, pilit iniiwasan ang mga ligaw na bato at alikabok. Lumingon si Yeching saglit, isang maikling sulyap lamang, bago muling ibinalik ang atensyon sa harapan. Hindi na niya sinagot si Jotong. Samantala, tatlo sa mga halimaw ang nagtulong-tulong buhatin ang napakalaking palakol na kanina ay nahulog mula sa kamay ng dambuhalang ogre. Sabay-sabay silang tumakbo, hirap man at halos sumadsad sa bigat ng sandatang bitbit, diretsyo patungo sa kinaroroonan ng kanilang leader. Worry, ibabalik ang armas sa tunay na mandirigma ng kanilang pangkat. Nakita ni Jotong ang ginagawa ng tatlong halimaw at napamulagat siya sa gulat. Hindi niya mapigil ang mamangha, para bang iyon ang kauna-unahang beses niyang makakita ng mga halimaw na marunong magtulungan, nag-iisip, at may malinaw na koordinasyon. Pagkaabot ng tatlong ogre ng malaking palakol sa kanilang leader, parang may sandaling katahimikan. Ang tatlong halimaw ay tila nagtanong sa pamamagitan ng kanilang mga kilos, parang hinihintay ang susunod na utos.
nakatungo, nag-aalangan, ngunit sabik na sumunod sa anumang ipapagawa sa kanila. Samantala, ang maliit na halimaw na nakasakay sa ulo ng higanteng ogre ay halos maubusan ng tuwa. Tumatalon-talon ito na parang nagwawalang bata, hindi may pinta ang galak sa mukha. At habang nakakapit ito sa buhok ng malaking halimaw, muling lumiwanag ang katawan ng ogre, bumalik ang malaking bahagi ng health points nito, at maging ang lakas nito ay biglang rumagasa, tila doble pa kaysa kanina. Ang simpleng pagbabalik ng kanyang sandata ay nagmistulang sagradong ritual para sa kanila. Ang maliit na halimaw ay halos mapasigaw sa tuwa, punong-puno ng pagmamataas, na para bang ipinapakita nito sa lahat kung gaano kalupit ang kanilang leader, ngayon ay muling nasa porma at handa para sa totoong labanan. Nanginginig sa matinding takot si Jotong nang makita niyang muling lumakas ang malaking halimaw. Agad siyang napayuko at nagtago sa likod ng isang malaking bato, na para bang sapat na iyon para iligtas siya mula sa kamatayan. Nakakatakot, bulong niya, halos pabulong ngunit nanginginig ang bawat salita. Ang dami ng health points niya, at ang kapal ng armor, lalo na yang malaking palakol. Sigurado ako, kapag tinamaan ako niyan, tapos agad ako. Bakit hindi na lang natin itigil to? Hintayin na lang natin dumating ang Hunting Heart Squad. Punong-puno ng takot ang boses niya, para bang unti-unti nang ibigay ang lakas ng loob niya. Habang nakasilip siya sa gilid ng bato, bigla niyang napansin ang isang nakakagulat na katotohanan, wala na sa kanilang likuran ang grupo ni Fashion. Nagbago ang posisyon ng mga ito, lumihis patungo sa direksyong malayo sa linya ng halimaw. Napaupo si Jotong, halos mawalan ng hininga sa realization. Ginamit talaga nila tayo bilang Kane, bulong niya, halos hindi makapaniwala. Sinabi ko na sa iyo, Big Bro, kahit tignan nila tayo bilang Kane, hindi natin dapat ituring ang sarili natin na ganon. May halong galit, takot, at pangamba ang tono niya, isang tinig ng taong napagtanto na pinabayaan sila ng mga dapat sanay kakampi. Si Wu Ming, na nakatayo sa tabi ni Ye Qing, ay walang ipinapakitang ekspresyon, para bang hindi na siya nagulat sa pagtalikod ng grupo ni Fashion. Sa itsura pa lang niya, malinaw na alam na niya kung anong klaseng mga tao ang mga iyon mula pa sa simula. Tahimik siyang nagtanong, ano na ang plano mo, Ye Qing, ngayong iniwan tayo nila? Hindi inalis ni Ye Qing ang tingin sa mga halimaw habang sumagot. Yung shaman, plano rin niyang gawing pain ang mga kasama niya. Kapag namatay ang mga iyon, gagawin niya silang mga bomba. At kung sumabog ang mga iyan, malaki ang pinsalang matatanggap natin. Matatag ang tono niya, pero halatang ina-analyze pa rin niya ang bawat galaw ng shaman at ng mga ogre sa unahan. Ako na ang hahabol para patayin ang shaman. Ang gagawin mo lang, linisin mo ang dadaanan ko. Hindi pa man tapos si Ye Qing magsalita, agad nang tumanggo si Wu Ming. Walang pagdadalawang isip, walang pag-aalinlangan, parang sapat na ang kalahati ng plano para kumilos siya. Pero bago pa makapagsalita ulit si Ye Qing, biglang umabant si Wu Ming, diretsyong sumugod sa mga halimaw. Hoy! Hindi pa ako tapos magsalita. Sigaw ni Ye Qing. Nagulat at napaatras sa inis. Sinubukan pa niyang habulin ito para ipaliwanag ang natitirang bahagi ng plano, pero parang wala nang naririnig si Wu Ming at tuloy-tuloy lang ang pagsabak nito sa gitna ng mga ogre. Wala nang nagawa si Ye Qing kundi huminga ng malalim at umiwas sa frustration, paglingon niya sa iba pa niyang miyembro. Agad niya silang tinawag, makinig kayo, bago kayo sumugod, kailangan niyo munang marinig ang plano. At doon nagsimula ang susunod na yugto ng kaguluhan. Nakangiting tumingin si Ye Qing sa kanyang grupo, ngunit ang ngiting iyon ay may halong bagsik at kumpiyansa. Huwag kayong mag-iiwan kahit isang halimaw na buhay. Kasabay ng pagsasalita, ipinag-krus niya ang kanyang mga sandata, at sa sandaling iyon, kumislap ang matalim na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang hangin sa paligid nila ay biglang tumigas, parang sumasabay sa bigat ng papalapit na labanan. Si Liu Xingran naman ay hindi nag-atubili. Hinugot niya ang kanyang espada, isang mabilis, malinis na galaw, at ngumiti ng mayabang bago tumugon. Huwag kayong mag-alala,
Iwanan nyo na sa akin ang pagbabantay ng likuran ninyo. May kumpiyansa sa tono niya, halos parang natutuwa pa sa kaguluhan. Tumawa naman si Yeling, isang mababang halakhak na unti-unting naging mabangis habang umaalab ng apoy ang kanyang mga mata, pati ang kanyang bibig, na para bang unti-unti na siyang nagiging tunay na dragon. Susunugan ko silang lahat hanggang maging abus sila, aniya, punong-puno ng pagmamayabang at excitement. Sa sandaling iyon, ang buong grupo ni Yetching ay nagmistulang mga mandirigmang handang dumurog ng isang hukbo. Si Wuming naman ay wala pa ring kahit anong ekspresyon sa mukha. Tahimik lamang siyang sumusugod sa mga halimaw, para bang hindi na kailangan pang marinig ang buong plano. Gagawin ko ang aking makakaya. Sigaw ni Zhou Tung, kahit nananatili pa rin siyang nakatago sa likod ng mga bato, nanginginig sa takot at pilit na pinapalakas ang loob niya. Sabay-sabay namang nagsisugod ang mga halimaw sa kanila, humahampas ang lupa sa bigat ng bawat yabag, at makita sa kanilang mga mukha ang determinasyon na mapaalis ang grupo mula sa kanilang teritoryo. Handang-handa silang makipagsapakan para lamang makuha ang gusto nila. Si Wuming, na walang kahit bahagyang ekspresyon sa mukha, ang unang sumalubong sa mga halimaw. Mag-isa siyang tumakbo pasalubong sa naunang grupo, hawak ang kanyang malaking espada na kumikislap sa ilalim ng liwanag. Isang malakas na pagwasiwas ang kanyang pinakawalan, at agad nitong naputol ang mga kamay at ulo ng mga halimaw na nasa kanyang harapan. Isa-isa silang bumagsak, at ang kanilang dugo ay nagtilamsikan sa lupa na parang mga tubig na ibinuhos mula sa baso, dumadaloy at lumilikha ng pulang marka sa buhangin. Sumugod mula sa likuran ni Wuming ang isang halimaw, ngunit tiningnan lamang niya ito ng walang kahit kaunting ekspresyon sa mukha, waring nababagot sa presensya nito at walang pakialam sa galit o tapang ng halimaw. Nang makita iyon ni Yetching, mabilis siyang kumilos. Isang mabilis at malinis na pagwasiwas ng kanyang dagger, at agad na nahati ang katawan ng halimaw sa dalawa. Ang aksyon niya ay kasing bilis ng kidlat, halos hindi masundan ng mata. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Wuming at malinaw na sinabi, "Iiwan ko na sa iyo ang mga maliliit na halimaw. Ako na ang bahala sa malaking halimaw." Nanlaki ang mga mata ni Wuming sa pagkabigla. Hindi niya matakpan ang paghanga sa bilis at husay ng kilos ni Yetching. Agad siyang hinarap ang mga natitirang halimaw, at ipinagpatuloy ang walang habas na pagpatay gamit ang kanyang malaking espada. Isa-isa silang bumagsak sa bawat malakas at maayos na wisiwisan. Sinubukan pang pigilan ng ibang halimaw si Yetching, ngunit kasing bilis niya, nakarating siya sa harapan ng malaking halimaw na walang kahirap-hirap. Parang hangin lamang ang dinaanan ng mga sumubok pumihil sa kanya, wala ni isa sa kanila ang nakapagbigay ng kahit anong pinsala. Pagkakita ng malaking halimaw kay Yetching sa kanyang harapan, agad itong napahawak sa mabigat nitong palakol, galit at handang durugan ang kalaban. Samantala, ang maliit na halimaw na nakasakay sa likod nito ay para bang natuwa, matagal na nitong hinihintay. Ang pagkakataong lumapit mismo ang kanyang gustong kalaban, handang magbigay ng utos para simulan ang labanan. Habang nagtitirik at naghahanda ang mga halimaw, si Zhou Tung naman ay halos tumatalon sa tuwa. Napapalakpak siya at sumisigaw na parang batang nanunood ng palaro, labis ang excitement sa bawat kilos ng dalawang malalakas na nilalang sa harap niya. Sa gilid, si Liu Xingran ay bahagyang nababagot. Hindi rin niya maiwasang magtaka at naisin ding sumali sa laban, ipakita ang kanyang sariling galing at kakayahan. Samantala, si Yeling ay nakangisi at nakahanda. Pinipiling palagpasin muna ang iilang halimaw sa likuran upang hindi mabagot ang kanilang linya habang ang labanan ay nagaganap sa harapan. Nakita niya ang sitwasyon bilang tamang pagkakataon, kontrolado at stratehiko, ngunit handa ring ipakita ang apoy ng kanyang kapangyarihan kung kakailanganin. Biglang nanlalaki ang mga mata ni Zhou Tung nang marinig niya ang malalakas na pagbiyak ng lupa at ang mabibigat na mga ingay ng halimaw mula sa kanilang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang halimaw na palabas mula sa nabiyak na lupa, naglalakad ng mabigat at punong-puno ng galit. Natataranta, agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasama, "May halimaw sa ating likuran."
Mabilis. Agad namang kumilos si Jotong. Pinakawalan niya ang isang cane ng gawa sa magic, isang kumikislap na bitag na mabilis na bumuo sa hangin, na hamarang sa paglapit ng mga halimaw sa kanilang posisyon. Pinahinto nito ang mga nilalang sa kanilang galaw, nakulong sa lugar, at napadali sa kanyang mga kasama na paksain ang mga ito bago pa makatakbo o makabalik sa labanan. Natamba ang isang halimaw na kinadina ni Jotong sa katawan, mahigpit at hindi makagalaw. Samantala, ang isa pa ay nagpupumiglas, pilit na kumikilos upang makawala, dahil hindi nakadina ng buo ang kanyang mga kamay. Natuwa si Jotong sa kanyang nagawa at agad na napangiti, "Salamat at hindi ako nagkamali. Mukhang nag-improve na naman ang singing skills ko." Hindi nagpakalayo si Yeling. Nakangisi, pinalilibot niya ang apoy sa kanyang katawan at may bahagyang pangungutya ang sinabi, "Hindi masama. At least hindi ka nagiging pabigat sa amin." Napanganga si Jotong sa sinabi nito at, halatang galit, mabilis na bumaling, "Sino nga ba ang pabigat dito?" Ngunit hindi siya sinagot ni Yeling. Sa halip, isang malakas na alon ng apoy ang pinakawalan niya patungo sa halimaw na kinadina ni Jotong kanina. Muntik nang matamaan si Jotong ng apoy, naputol ang hininga niya sa gulat, pero mabilis siyang nakatakbo at nakaiwas. "Umiwas ka dyan," sigaw ni Yeling, halatang may halo ng pangungutya, "Napaka-clumsy mo talaga." Matapos maiwasan ni Jotong ang apoy, galit niyang itinuro si Yeling na nasa itaas at sumigaw, "Hindi mo ba nakitang malapit lang ako sa kanila para magpakawala ka ng apoy?" Hindi niya namalayan na may parte ng kanyang damit ang nasunog sa init, ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pagrereklamo niya kay Yeling. Tiningnan lamang siya ni Yeling, parang isa siyang napakalaking ipis na nagsasalita sa ilalim niya. "Ang sabi ng boss natin kanina, kailangan nating patayin lahat ng mga halimaw. Kung hindi, gagawin nilang bomba na pwedeng makapinsala sa atin," sagot niya, may halong iritasyon. Sa loob-loob niya, bahagyang nagtatampo siya, dahil kanina, ayaw pahiramin ni Jotong ng kanyang kalasag, at parang gusto niya itong paglaron sa pagkakataong iyon. Biglang lumitaw mula sa lupa ang isa pang halimaw, at natarante si Jotong nang makita ito, napakalapit sa kanyang posisyon. Andito na naman sila, parang mga moles ang mga ito, naghuhukay sa mga butas kung saan-saan. Sigaw niya habang mabilis na umiwas at nagtatakbo palayo sa halimaw. Tumalon mula sa itaas ng bato si Yeling, mabilis at maayos, upang tulungan si Jotong sa harap ng mga halimaw. Isang bagong halimaw ang biglang lumitaw mula sa lupa, at hindi nag-iisa, parami ng parami ang mga sumusulpot, at ang ilan pa ay may daladalang sandata na ginagamit sa paghukay at pagpapaluwang ng kanilang mga butas. Nagulat ang isa sa mga halimaw nang makita ang mabilis na galaw ni Yeling. Pag-angat pa lamang ng ulo nito, isang malakas at maingat na sipa ang bumungad sa kanya, na nagpahinto sa anumang plano ng halimaw na sumugod. Wala itong ideya kung paano lalabanan ang kakaibang bilis at lakas ng babae. Nakatayo si Yeling sa harap ng halimaw na kakalabas lamang sa lupa. Ang kanyang mga kamay at paa ay naglalabas ng apoy, kumikislap at naglalagablab sa paligid. "Hilig niyo talagang maghukay ng mga butas sa lupa, ha?" wika niya sa halimaw, na ngayon ay tila nagbabalak ng tumakas muli, takot at pag-aalinlangan sa mga mata nito. Inisip ni Yeling kung konektado ba ang mga butas na hinukay ng mga halimaw. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang isang malakas na alon ng apoy sa isang butas, at sa kanyang sorpresa, nagtagumpay siya. Ang apoy ay sumabog at kumalat mula sa iba pang mga butas na ginawa ng mga halimaw kanina, parang nagliliyab na dugo sa ilalim ng lupa, at pinuksa ang kanilang mga kaaway bago pa man sila makalabas. Matapos gawin iyon, hinaypan niya ang kanyang daliri, at ngumiti kay Jotong. "Tapos na, natestahan ko na ang lahat ng halimaw na nagmumula sa ilalim ng lupa." Napanganga si Jotong sa ginawa nito, halatang namangha, bago agad niyang sambitin. "Sa tingin ko, ikaw ang totoong bomba, hindi ang mga halimaw na iyon." Lumingon si Liu Xingran sa paligid, at napangiti nang makita ang tagumpay ng kanilang grupo.
Walang aberya, lahat ng halimaw ay napaslang ng maayos. Magaling ang ginawa natin, sabi niya, puno ng paghanga, napadali ang trabaho natin dahil sa koordinasyon at lakas ng bawat isa. Hinarap ni Liu Xingran sina Ye Ling at Zhou Tung habang papalapit siya sa kanilang posisyon. Malumanay ngunit matatag niyang sinabi, kung maaari, manatili kayo sa likod ko. Hanggat kaya ko, tutulungan ko kayong harangan ang mga halimaw, at kung masugatan man kayo, gagamutin ko rin kayo. Hinaway siya ni Zhou Tung bilang sagot, halatang nauunawaan ang sinabi, at bahagyang ngumiti bilang pasasalamat. Napansin naman ni Ye Ling ang mga halimaw na papalapit sa likuran ni Liu Xingran at agad siyang nagbala sa grupo, pinapakita ang kahandaan niya sa paparating na laban. Ramdam ni Liu Xingran ang presensya ng mga halimaw sa kanyang likuran. Kahit hindi siya lumingon, alam niya ang lokasyon ng bawat isa. Humarap siya sa kanyang magic at nakangiti kung sila'y magyelo. Sa mga sandaling iyon, binitiwan niya ang kanyang magic sa kanyang mga kamay. Biglang tumigas at nagyelo ang mga halimaw sa likuran niya, nakatayo, hindi makagalaw, nakulong sa yelong bumabalot sa kanilang mga katawan. Hindi na sila sesebog pa, wika niya, chill at kontrolado, habang nakatayo sa tabi ng mga halimaw na ngayon ay nakapaloob sa yelo, parang statue ng mga nilalang na nawasak ng kanyang kapangyarihan. Nagniningning ang mga mata ni Ye Ling at Zhou Tung sa ipinakita ni Liu Xingran, parang mga batang naa-amaze sa isang magic trick. Napakamot naman sa ulo si Liu Xingran nang makita ang kanilang reaksyon, at hindi niya maiwasang tumawa ng bahagyang nahihiya sa kanyang sariling kasiyahan. Lumingon siya sa maalikabok na bahagi ng labanan, kung saan naglalaban sina Wu Ming at Ye Qing. Agad niyang hinanap ng mga mata si Ye Qing sa gitna ng kaguluhan. Doon niya nakita ang kalaban ni Ye Qing, isang malaking halimaw na may maliit na halimaw na nakasakay sa ulo nito, hawak ang isang mabigat at mapanganib na palakol. Ang presensya nito ay nagbigay agad ng tensyon sa paligid, at ramdam ni Liu Xingran ang panganib na dala ng parehong malalakas na nilalang sa labanan.